Hello guys, so the first program we will do is we're gonna input 3 integer values and we're gonna find the greatest value using if statement. So let's start. So the first one in our program is hashtag include iostream. So itong si iostream ay ginagamit natin para makapaglagay tayo ng and ma-function natin yung function ni cin at cout. Next is number sign or hashtag include. Next is si cstdlib. So itong si cstdlib, ginagamit natin ito upang magamit natin yung mga simple mathematical operation. Next is using namespace std. So ito namang using namespace std naman, nilalagay natin ito upang hindi na tayo magpaulit-ulit na maglagay ng std, then para magamit natin na maayos yung cout natin. Next is int main. Int main, open and close parenthesis. So itong si int main naman, which is our main method, then sa loob natin ilalagay yung kabuuan ng ipoprogram natin. Then next naman is we're gonna input the 3 value, which is number 1, int number 1, number 2, and number 3. So pagka na-input na natin sila, ilalagay na natin ngayon yung cout, insertion operator, then quotation mark, enter the first number, then colon, space, and semicolon sa dulo. So next is cin, then instruction operator, then ilalagay natin kung sino hahawak sa kanya, which is si number 1. So same procedure lang siya sa gagawin natin kay number 2 and number 3. So i-copy paste na lang natin para mas mapabilis tayo. Then palitan lang natin siya ng second. Then cin sa next ulit, cin, then instruction operator, then kung sino ulit yung hawak sa kanya, which is si number 2 naman. So same procedure ulit, copy and paste na lang natin para mapabilis tayo. Then ilalagay natin yung third number, then cin ulit, instruction operator, number 3 kasi si number 3 yung hawak sa kanya. So next is, after natin ma-input yan, we need to ask number 1 is greater than number 2 and number 3. So if, open parenthesis, number 1 is greater than number 2 and number 3, then close parenthesis. So ngayon magsi-cout na ulit tayo. Cout, then insertion operator and quotation mark, the greatest number is, ayan, nakalagay na siya ngayon, space, colon, then space ulit para makita din natin agad yung number na ilalabas. Then insertion operator, space, number 1, kasi nga kung sakaling ang greatest number nga natin sa kay number, sa value na in-input natin ngayon, so siya yung ilalagay natin, which is number 1. So same procedure lang din. Wait, ayan, nakapaglagay na din tayo ng, lagi nyo tatandaan na mag-i-input tayo ng semicolon sa dulo. So next is else if
else if, then parenthesis, number 2 is greater than number 3. And number 1. So, yan. Lagi natin tatandaan na wala tayong space na nilagay sa umpisa. Kaya, hindi rin tayo maglalagay ng space sa mga number na nilagay natin. So, dito naman, we're gonna compare the number 2 if greatest number than number 3 and number 1. Then, if the answer is yes, magpiprint siya, which is ito nga si number 2. So, ito na yan. Wait. So, lalagay natin yung cout ulit. Insertion operator. Then, lalagay natin sa loob is the greatest number is insertion operator. Then, ito na si number 2. Then, semicolon. Wait, tatanggalin natin caps lock niya. So, last naman, okay. So, last is else. Then, pag nag-false sila parehas kasi, ang ipiprint niya na ay the greatest value, which is itong last number natin, which is number 3. Then, else, cout, insertion operator, then, the greatest number is ayun na nga, which is si number 3. Wait, di ko makita. Number 3, then semicolon. So, check natin siya ngayon kung magrara na siya. Semicolon. So, irara natin, wait, wala pa pala siya sa dulo. Then, so, ayan, inedit lang natin yung int main. Then, run na natin siya ngayon. So, enter the first number, 1. Next number is 2. Next is 3. So, the greatest number is 3. So, ngayon, try naman natin unahin si 3, pababa. So, enter the first number is 3. Next is 2. Next is 1. So, ang greatest number pa din ay si 3. Last, then, check natin yung first is number 2. Number 3, then number 1. So, the greatest number is number 3 pa din. So, ibig sabihin, nag-run ng maayos yung program natin. So, ang ibig sabihin is, gumana yung code natin for question number 1. We are back again, guys. Next is question number 2. Pero dahil sabi sa question number 2, same with question 1, however, find the greatest value by using conditional operator. So, dahil kanina, gumamit tayo ng nested if. Ngayon naman ay, ang gagamitin naman natin is conditional operator. So, na-explain naman na natin kanina kung para saan tong mga to na ginawa natin kanina. Same variables pa din naman ang gagamitin natin. At hindi din natin i-delete itong 9 to 14. Pero dinilit ko na yung nandito kanina sa may 16 kasi hindi naman na natin siya need. Hindi na natin need yung nested if, kaya dinit ko na to. Pero need pa din natin yung 3 number na i-input natin, kaya hindi na natin need i-delete ang prompt na to, yung ginawa natin sa 9 to 14, para makapag-input tayo ng 3 number. So, we're gonna input the conditional operator. Then, we will ask if number 1 is greater than number 2
and and number 3. Then we're gonna input question mark dahil nagtatanong tayo. Pag nag-true yung condition na to, ang gagawin niya ay cout, insertion operator, then the greatest number is the greatest number is number 1. Number 1. And ito yung if natin kanina nung sa una natin ginawa. Pag ginamit naman natin is conditional operator, eto siya. Pero dahil hindi pa tayo tapos, hindi pa tayo mag-i-input ng semicolon. Kaya colon yung ilalagay natin. Kasi colon yung nire-represent niya yung else if natin kanina. So, if hindi niya na-meet yung condition na to, magka-compare ulit siya at pag hindi niya na-meet yung condition na to, magka-compare ulit siya at gagawa siya ng bago, which is number 2 is greater than number 3. Number 3 and number 1. Then, question mark ulit kasi nagtanong tayo ulit. Then, copy na lang natin itong ginawa natin kanina. Ayan, copy na lang natin ito. Ayan, copy na lang, i-paste na lang din natin siya. Kasi, kaya ikinapi-paste lang din natin siya kasi pag nag-true yung next condition natin, ito ang gagawin niya. Kaya may colon pa din yung last dahil ito naman yung nire-represent sa else natin kanina. Yan. Then kapag hindi na naman na meet yung condition at nag-false siya ulit, ang susunod niya ang gagawin ay ito na si number 3 naman. Which, yan, papalitan natin siya ng number 3. Yan, number 3. Then, papalitan natin siya ng colon. Kasi ang ibig sabihin natin na to, dito na nagtatapos yung ating code. So, same lang siya ng output natin kanina. So, tatry natin siya i-run ngayon. So, pag nag-run na siya, same lang din. Enter the first number 1, 2, 3. Then, the greatest number is 3. So, yung pababa naman niya yan. First number is 3. Next is 2. Next is 1. Oh. Pero si 3 pa din niya yung greater number kasi doon. Next is, unahin naman natin si 2. Next is si 3. Next is si 1. Ayan, next is si 1. The greatest number is 3 pa din. So, ibig sabihin, nag-run ulit yung program natin ng maayos. So, we are back again, guys. Next, we will do is our third program, which is we need to input our grades and we're gonna compute our quiz, midterm examination, and laboratory. And it will say if we passed or we failed depends on our grades that we will compute. So, total na explain naman na natin tong mga to. Mag-move forward na tayo. Now, we will declare our variables which are the quiz. So, int. Then, ito na yung mga variable nga natin which is quiz. Wait, caps lock natin. Quiz. Midterm examination. So, senior cut lang natin para hindi masyadong mahaba. And laboratory. Then, after natin ma-declare yung mga variable natin, magdo-double tayo.
dahil sa pag-compute ng grades, may chance na magka-decimal value, then ang maging variable natin dito, then ang variable natin dito ay yung grades nga. Yan, grade. So, after nyan, maglalagay na tayo ngayon ng variable natin, magpa-prompt na tayo ngayon. Then, cout, insertion operator, then quotation mark, then enter your quiz score. Yan. Then, next, magsisiin tayo. So, na-explain naman natin sa mga unang ginawa natin kung para saan yung C-in and C-out. Yan, C-in. Then, ang hahawak sa kanya is si quiz. So, copy na lang natin siya para mas mapabilis tayo. Copy. Yan. Ngayon, paste lang natin siya. Then, ang next naman natin gagawin is yung midterm examination. Then, ang hahawak naman sa kanya is then si midterm examination niya. Si MEX. Last, ang gagawin naman natin ay papalitan ulit natin si quiz. Gagawin natin laboratory. Laboratory. Then, ang hawak sa kanya is si laboratory din. Ayan, sa laboratory. Then, after natin ma-input lahat yan, i-compute na natin sila. Dahil nakuha na natin yung mga scores nila, ngayon, yung grades yung hawak nga dyan. Sa total overall grades natin, yung variable na grade nga. Magiging total value niya after natin i-compute is first as a quiz nga. Right there. Grade is equal. Then, so yung first variable nga natin is a quiz. Then, quiz times 0.30. So, kaya siya sa 0.30 nakamultiply kasi yun yung value niya para ma-total natin mamaya lahat. Then, i-plus natin siya. So, next is si MEX nga. Then, times 0.40. So, si midterm examination natin is 0.40 yung value niya. Then, plus ulit natin, last, laboratory, times 0.30. So, yan yung total value na i-compute natin, which is 30% si quiz, 40% si midterm examination, and 30% si laboratory, which is total of 100. Then, after natin yan, mag-aano na tayo, mag-i-input na tayo ng grade description natin. So, if grade is less than or equal to 74, so, after natin mag-input ngayon ng grades na yan, pag mas mababa siya, magpiprint siya ng cout. So, ito na yan. Cout. Then, insertion operator. Quotation mark. Then, grade description is F. So, ibig sabihin ng F is failed. So, nag-failed siya pagka F yung lumabas. So, ayan. Copy na lang din natin siya ulit para mas mapabilis tayo sa pag-code natin. Then, paste lang natin siya. Ngayon, else if na siya. Kapag ka nag-false siya sa umpisa dyan, sa may grade is less than equal to 4. So, ayan.
So, papalitan natin to ng 79. Then, ang magiging grade description niya naman ay E. So, pag mas mababa siya or kasing equal niya, kung pag mas mababa siya or kasing equal ni 79, magpiprint siya ng, ayan, yung cout grade description, E nga. So, copy na lang din natin to para mas mapabilis tayo ulit. Ayan. So, palitan natin si 79 ng 84. So, ang grade description na naman ay D. So, pag mas mababa ulit siya or kasing equal niya yung 84, mag-preprint siya ng grade description D. So, next. So, papalitan ulit natin siya ng 89 naman, which is C. So, ayun, same lang ulit siya. Pag mas mababa siya or kasing equal niya yung 89 na grades, magpiprint siya ng grade description C. Next. 94. Ayan. Pag mas mababa nga din siya ulit, same process lang din, or kasing equal niya yung 94, magpiprint siya ng grade description na B. So, ang last, else, then cout, insertion operator, then quotation mark, grade description, A. Ayan. Wait. Opya. So, ayan nga, yung letter A. Pagka kasi mga nag-failed yung umpisa natin dito, so, pag hindi niya na-meet yan, ibig sabihin, mas mataas siya. So, may chance na maging letter E, or maging D, or maging C, maging B, or maging A. Pero pagka hindi niya naman na-meet yung mga yan, automatic siya na magiging ang grade description niya is A. So, check natin. So, kung mag-example natin, ang quiz score natin is 50. So, ang midterm examination natin is 85. And laboratory natin is 70. So, ayan, failed. Kaya ang lumabas, ang grade description natin is letter F. Hindi niya na-meet. So, ngayon, ang gawin natin, ang score ng quiz niya is 85. Then, ang midterm examination niya is 90. Then, ang laboratory niya is 75. So, sabihin natin, or 80 na lang. So, ayan, ang grade description niya is C. So, pasado pa din yan. So, pag ginawa naman natin is 100. And, ang midterm examination din natin is 100. Then, yung laboratory natin is 100 din. Ang lalabas sa grade description niya is A. So, ibig sabihin, nag-function ng maayos yung program natin. So, yun lang. So, we are back again, guys. So, now, we're gonna do the question 4, which is our output is using loop. And we're gonna use for loop in this coding. So, total na-explain ko na sa inyo kung para sa inyong including IO stream using namespace std and itong int main sa mga nauna nating video. So, hindi na tayo gumamit dito ng cstdlib kasi hindi naman natin kailangan gumamit ng mathematical equation. So, now, we're gonna input our variable which is day. So, ayan. So, next, ilalagay na natin yung
4, which is yung for loop natin, then day equals to 1, and day less than or equal to 7, and day plus plus. So this is our loop, and the initial value is itong 1. So every loop mag-a-add siya ng isang value, kaya plus yung ginamit natin. So mag-add siya ng isang value until na ma-reach yung limit na in-input natin, which is itong day hanggang 7. So the total output is 7 dahil magpo-false na siya pagka lumagpas na siya, which is hindi na siya mag-a-add. So now we're gonna input our output after looping. So ito na yan. Maglalagay lang muna tayong braces, then cout insertion operator day, then insertion operator ulit, then quotation mark at semicolon. So sa ayan, check natin magra-run. So ayan, nag-run siya 1 to 7. So hindi na siya lumagpas kasi yung nilagay lang natin is hanggang 7 output lang dahil magpo-false na nga siya pagka lumagpas pa siya doon. Hindi niya na piniprint. So, ngayon ilalagay na natin yung switch. So, yung switch, ito yung part pa rin siya ng looping natin. So, switch, then day. Yan. So, open braces ulit. So, ngayon, maglalagay na tayo ng case natin. So, ayan, case 1. So, ang case 1 natin is, so, ito, cout, insertion operator, then, quotation mark. So, ang first day natin is Sunday. Ayan, Sunday. Then, maglalagay tayo ng end line para hindi dumikit yung output natin sa susunod na output. So, ayan, end line. Ayan. So, we're using end line para hindi dumikit yung output natin sa susunod nating output. Yung next na case, kumbaga. Then, break. So, yung break naman is pag na-print na yung case, hindi na siya magpiprint pa ng iba. So, hindi niya na i-preprint yung mga kasunod. So, ayan, break. So, next is case 2. Then, cout ulit. Same process lang din siya ulit. Then, sa case 2 naman natin, case 2 naman natin is Monday. Ayan, same process lang din. Maglalagay tayong end line, tas break. So, i-copy na lang natin sila para mas mapabilis tayo sa paglagay ng code natin. Ayan. So, papalitan lang natin kung anong case, tapos kung kailan sila. So, dito naman ngayon is Tuesday. Yan, Tuesday. Next is case 4. Paste na lang natin. Case 4 is Wednesday. Yan. So, next ulit. Lagyan muna natin ng semicolon sa dulo lagi. Yung break. So, next is case 5. Thursday naman siya. Semicolon. Next is case 6 ulit. Okay.
case 6 which is Friday. Then semicolon sa break. So last is case 7. Copy paste na lang pala natin. Yan, ito ni case 7 natin. Then semicolon sa break. Then palitan natin ng Saturday. So yan. So this is our output using for loop, and yung switch is to tell kung what day yung mga numbers na i-print natin. So irarun natin yan, check natin. So ayan, nailagay kung anong case, tas kung kailan siya. So yung case 1 natin which is Sunday, yung case 2 is yung Monday, case 3 which is Tuesday, case 4 which is Wednesday, case 5 which is Thursday, case 6 which is Friday, and case 7 which is Saturday. So ibig sabihin lang yan, maayos na nag-run ang for loop natin. Thank you!